Brother Express, Bicol Eugene. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Pinagpala po ba tayo? Amen. Yan. Patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon ngayong gabi. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Meron ba tayong bit-bit na pag-asa sa gabi ito? Ha? So ngayon ay patuloy po tayong pinagpapala ng Diyos. At pagpapalain po talaga. Amen. Siyempre, di ba, ang sagot naman natin, pag tinanong ko po kayong gusto nyo pa bang pagpalain pa ng lalo? Siyempre, oo, di ba? So ngayon, bago po ako mag-start, sino po dito sa atin ang minsan nang nawalan ng pag-asa? Dumating tayo sa puntong ganon? Hopeless na? Walang malapitan? Parang sarili mo na lang yung kinakausap mo? Ibang hirap? Kasi minsan, talagang sabi nga, mature Christian ay dumaraan po dun sa hopeless situation ng buhay natin. And that is really, ayaw ng Lord na mangyari sa atin. Kasi hindi natin alam kung nasaan tayo. So ngayon, once na nawalan ka ng pag-asa, sino naman yung una nating naiisip na takbuhan? Sure kayo? Si Lord? Andyan yung kaibigan. Andyan yung mga loved ones, relatives, friends, mga kaututang dila. Ay, siyempre, ganun, di ba? Kasama yun. Hindi maiiwasan yun. Pero, doon sa time po na minsan nawawalan tayo ng hope or pag-asa, ngayon, ang tanong ko po sa bawat isa ulit, dahil sa nawawalan ka ng pag-asa, ngayon, the Lord is calling sa atin. May pag-asa pa kayang ma-improve yung ating relationship at paglilingkod sa ating Panginoon? Amen. Tingin niyo po. Amen, di ba? Amen. 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 Isang malakas na amen po. So ngayon, na po, dahil sa usaping pagpapala, ang ating bit-bit ngayong message, kasi si Jesus po ang nagdala ng pag-asa sa bawat isa na nilalagay sa ating puso. Atin po itong ngayon ay ano ba yung mga kalakip na pag-asa? Hindi natin kasi alam eh. Di ba? Ano ba yun? Sa ibang translation, tignan natin. Yung pag-asa daw or hope is dito yung lunas minsan. Tulad ng pinagdaraanan ni Sister Joy kanina sa kanyang testimony. Tulad ng pinagdaraanan ni Sister Emma. So, andyan yun. Tayo po ay, we are looking for yung wish natin. Di ba? Yung wish mo na mangyari. Yung hope mo, yung pag-asa mo na sana ganito, sana ganun, sana ganito yung mangyari. Pero hindi ka nangyayari, di ba? So ngayon, ating unawain. Minsan kasi ang pag-asa kasi natin, ito yung feeling lang natin. Feeling of or expectation. Nag-e-expect na tayo. Pero hindi ka tutuparin ni Lord yan kapag hindi ka nakakonect sa Kanya eh. Amen? Amen. So ngayon, ito rin daw po yung desire or something, things to happen na gusto natin. Amen? Yan yung hope, yan yung pag-asa na tinutukoy natin ngayon. Ngayon, kaibigan kapatid, ang sabi naman daw po, man's hope is usually built on. Minsan, yung hope daw natin ay sa atin lang sarili na nakakonect. Hindi po sa iba, sa Diyos, or sa ano. Minsan ganon. Kaso, tapos ngayon, nag-i-expect tayo. Hindi tayo nakakonect. Anong mangyayari sa pag-asa na yon? Di ba parang nakakulong lang siya? Amen ba? Yes. Gets po ba natin? Gusto ko lang kasing maano to. Pero remember po kaibigan kapatid, ang hope po na
na gusto ni Lord sa atin, yung pag-asa na gusto nang ilagay ng Diyos sa ating puso ay hope po na hindi nababago ng kahit sino man. Amen. Agree po ba tayo doon? Hindi po ang hope na gusto ng Diyos sa atin yung hindi nababago ng kahit na sino man sa atin. Hindi pwede magbago. Sabi nga po, mas mabilis pa nga daw minsan yung pagkurap ng ating mata kaysa doon sa hope natin eh. Di ba? Na nangyayari. Ngayon, ready na po ba ang bawat isa na mabless sa ating message today? So, ngayon, it's a choice po. Kung matutulog po tayo. Joke lang. Kasi gusto po, ako mismo ay na-bless dito sa message. Actually, this message ay na kay Pastor Dante kahapon. So, sabi ko, bakit gano'n? Parehas kami. Pero, magkaiba yung aming hope na pag-asa na gusto niya rin ibigay. Kasi kahapon, di ba, unedited Christmas. Ngayon, tignan natin yung kaibahan. There's still a hope po sa ating mga puso na gusto nating mangyari. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Amen! Amen po? So, sabi ko nga, it's your choice. Ngayon, ang ating title ngayon ay Hope of Christmas. Ang pakasarap ng isipin. Yung hope na yan ay pag-asa sa Tagalog. Di ba? Ngayon, di ba? Ilang tulog na lang? Isa? Dalawa? Halos dalawang tulog na lang. Ay, Christmas na, di ba? Malapit na talaga. Ito yung birth of Jesus Christ. Ito yung ating inaasam-asam. Pero sabi nga nung mundo, hindi nila alam. Maski ako dati, hindi ko rin alam na yung purpose pala ng Christmas ay si Jesus. Amen? Amen. Siya talaga. Walang ibang purpose ang Diyos sa atin, kundi yung ipaunawa sa atin. And mostly sa ating mga Pilipinos, ay religious natin. Kapag darating, alam na sasabit ang Pasko, di ba? Dati, nung Katolik pa ako, ay simbang gabi talaga. Hindi ko yan makalampasin. Yan yung traditions. Pero, sabi nga po, hindi lang naman dito sa Pilipinas ang nagse-celebrate ng Christmas, amen ba? Sa buong mundo po. So, ibig sabihin, ang celebration po ng Christmas, ang pagkapanganak po ng ating Panginoong Jesus, ay hindi lang po sa Pilipinas sineselebrate. Sa buong mundo, kinikilala po. Pero tignan natin, yung hope na gustong ipahatid ng Diyos sa atin ni Jesus. All around the world po ay nagse-celebrate ng birth of Christ. Amen? Di ba? Amen. Kaya nga po, Christmas is wonderful time of a year. Pinapahalagan natin. Nag-spend tayo ng time para sa ganitong gawain. Nag-spend yung ating mga kababayan para sa simbang gabi, di ba? Hindi lang nga po nila alam o hindi lang po masyadong umukit o nauunawaan. Pero tayo, mas naiintindihan na po natin kung ano yung purpose po ng Christmas. Di ba po? Diba? Ito yung greatest gift daw po na bigay ng Panginoon sa atin. The greatest gift ng Diyos sa atin ay yung hope of Christmas. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Amen! Ngayon, ayan po yung kasing message kahapon ni Pastor Dante. Parehas kami. So kahapon nag-aalala na ako, paano ko i-deliver to na madadagdagan po yung ating kaalaman. Kasi halos full pack yung ating word kahapon. Pero sabi, tignan pa natin ulit ito. Tignan pa natin. At may mas mapupulot pa po tayo. Ako rin kasi kahapon ay talagang still yung point ko kaya ay bibigay na ni Pastor. Sabi ko, so nag-ano talaga ako kinakabahan na kasi nga parehas po
talaga kami ng ng pinagpunan po ng Word of God talaga. So ngayon po, sa Isaias, sabi niya, Isaias 9:6, ipinanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. So ngayon, alam niyo po ba na itong text na ito ay prinophisy po ni Propetang Isaias 700 years ago. Aware po ba tayo ron? Almost 7 centuries na po bago ipanganak si Jesus Christ. Na-prophesy na po na ipapanganak si Jesus Christ 700 years. So, kita nyo po, ito po yung tinatawag daw po na miraculous birth of our Savior. 7 centuries po. So ngayon, kung ating pong titignan at babalikan yung previous chapter, ito po yung medyo nakakatakot. Medyo dito tayo sitwasyon. Yung ating mga testimony kanina, nandun tayo. Tingnan natin. Sa chapter 8 po ng Isaias, tingnan ninyo. Tayo daw po ay sa chapter 8 ng Isaias, verse 21 to 22. Anong sabi diyan? Sabi po ni Isaias, lalakad sila na pagod at gutom. At dahil sa gutom, magagalit sila at susumpain ang hari nila at ang kanilang Diyos. Tumingalaman sila sa langit o tumingin sa lupa, wala silang makikita kundi kahirapan at kadiliman. At doon sila dadalhin sa matinding kadiliman. Tingnan niyo po yan, kaibigan kapatid. Before po i-prophesy yan ni Isaias, alam niyo po ba, kasi binabasa ko yung previous chapter, itong nangyayari po dati sa Israel at that time ay yung bad king na tinatawag. Almost magkakasunod na bad kings yung naghari sa Israel that time. Pero ito, nung pinopisay ni Isaias ito, si Haring Ahaz, Ahaz, siya yung bad king na tinatawag. Pero si Isaias, ito ang prophesy niya. Nung kadiliman o the darkness event po ng Israel that time, ito ang pinopisay ni Isaias. Di ba napakagaling? Doon sa kadiliman ng buhay natin, doon sa kadiliman na nangyayari, na mga peligro o mga panganib na nangyayari sa ating mga buhay, si Isaiah po ay nag-speak ng ganito. A child will be born for us. So napakabuti ng Diyos. Tignan niyo po yan kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Ngayon, tignan pa natin. Tanong, where is your hope today? Nasaan ang pag-asa mo? Nasaan ang pag-asa natin ngayon? Kung ating titignan yung mga limitasyon ng ating buhay, limitasyon ng ating sarili, nasang level po tayo ng ating buhay? Where is your hope, kaibigan kapatid? Nasaan? Saan tayo nakatingin? Sigurado po kayo? Pwede, yes. Praise God kung ganun ang ating faith, ganun ang ating talagang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya, sabi nga, we all need to learn to hope again because there is always hope. Naniniwala po kayo dyan? Amen. Yes. Paniwalaan natin yan. Kasi nga, sabi yan, nasaan ang iyong pag-asa? Kung sinabi ni Isaiah sa chapter 8 ay darkness as black as night. Kadiliman ha? Hindi mo po. Para maniwala kayo. Hindi ko lang po kasi na-plus. Chapter 8, 21 to 22. Kadiliman talaga. Sobrang kadiliman ng buhay. Kasi nga, yung Israel that time, sobrang talagang lilipunin na eh. Talagang it come to end na yung Israel dahil dun sa kasalanan. I-distract na ni Lord ang Israel, ang Jerusalem. Meron na akong book dati na The Destruction of Jerusalem eh. Grabe.
yung sabi ni Bishop kanina na talagang di mo malaman kung saan ka pupunta kapag nagalit ang Panginoon. Distraction po talaga. Totally destructive pag magalit ang Diyos. Pero tignan ninyo. Sabi nga ni Isaias, napakabuti niya eh. May hope po na inilagay sa atin. Ngayon, natatanong ba natin, where is your hope? Diba sabi ko kanina, yung talagang hope na yung state natin is matured Christian. Natatanong mo ba tayo doon sa pag-asa tayo, pero yung state natin matured Christian, masasabi mo bang matured Christian ka kung wala kang hope sa Panginoon? Hindi natin kaya yan minsan. Kasi nga sobrang emotions, sobrang pag-aalala natin. Yes, mahina tayo. Pero tingnan natin, paano tayo palalakasin na itong hope na ito ngayong gabi? Kasi, ngayon, nasa immature stage pa rin ba tayo? Doon sa ating hope na ito, kasi na tinutukoy? Hirap po yun. Kung immature tayo na nasabihin. So, ngayon, isa pang dyan, yung hope ba natin ay nandun pa rin sa ilalim ng puno, nababalutan lang ng mga dahon? Ganun lang ba tayo? Titingala tayo, pero parang titingala tayo sa taas, titingin tayo sa Panginoon, pero merong puno, nandun ka lang sa ilalim ng puno, natatakpan ka. Blinded po tayo kung tutusin, pero may hope na sinasabi, the hope of Jesus, to Jesus. Amen po ba? Amen. Nung ating babalikan, di ba? Yung chapter 8 naman, ng verse 11 onwards, si Isaias naman, parang sabi niya, wala nang pag-asa daw ang Israel that time. Pero, wait, sabi ko, there's more. There's more. So, doon sa palong chapter po ng Isaiah, chapter 9 and 2, ano po ang sabi? But out of the darkness, yan na, out of the darkness, tingnan niyo po, silipin niyo po kung may mga Bible kayo, chapter 9, verse 2. Out of the darkness, a voice was heard, at ito po ay nagsalita tungkol po sa liwanag ng pag-asa, na meron pong pag-asa. Meron po na siyang hihipo sa bawat kaluluwa. Diba? Kaluluwa ng tao. Ito po yung mag-touch sa ating kaluluwa at ito yung pag-asa mula sa Christmas. Kasi nga, pag Christmas ka, sana may regalo ako. Di ba, ganun tayo? Sana may matanggap ako. Sino kayo magre-regalo sa akin? Ganun yung pag-asa natin, di ba? Anong regalo yun? Ano lang ba? Material lang ba? Minsan meron tayo. Pero itong pag-asa na ilalagay ng Panginoon sa atin ngayong gabi ay iba po. Ibang level po ito. Sabi po sa Isaiah 9:6 yan na ngayon, for the child is born. Ang sanggol ay pinanganak para sa atin na siyang magdadala ng totoong pag-asa para sa mga hopeless. Walang pag-asa. At ang sanggol na ito ay magiging ilaw ng mundo. Ano sabi sa John 8:12? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay ng buhay. Ayun sa John 8:12. Napakaganda, di ba? Isa pang propeta nag-prophesy din, si Zacarias. Ano pa sabi ni Zacarias? Alam niyo ba si Zacarias? Kilala po ba natin? Siya ang ama ni John the Baptist. So ngayon, nung si Zacarias po ay nag-prophesy din, ano sabi niya sa Luke 1:67 to 79, sabi niya, isa pang katotohanan mula sa salita ng Panginoon, nang si Jesus ay dinala sa temple of circumcision, sabi ni Simeon, nakita niya ang pag-asa kay Jesus. Naniniwala po ba tayo doon? Ang ganda, di ba? Sa Luke 1:67 to 79, makikita natin yan, mababasa natin. Sa Lucas 2:32 naman, anong sabi? Siya ang magbibigay ng liwanag sa isipan ng mga hindi Hudyo. Sino yung hindi Hudyo na yun? Tayo yun. Gentiles. Sabi niya, siya ang magbibigay ng liwanag sa mga isipan ng mga hindi Hudyo na hindi nakakilala sa iyo at magbibigay ng karangalan sa inyong bayang Israel. Ang patunay po ng hope ng Christmas ito. Napakadami po.
Sabi nga kagabi, ay kahapon ni Pastor Dante, yung prophesy is 100 plus. Tapos, mapupunta siya sa quadrillion. Diba? Na pag-asa. So, kung makikita po natin, ang Christmas po ay punong-puno ng wonder. Punong-puno ng counsel and peace of hope na kayang lampasan ang ating bawat expectation. Imagine, expectation na natin yan, uy, gusto ko ng ganito. Uy, makakabili na ako na itong ganito. Makakabili ako ng bagong gadget. Ayun yung mga expectation natin, mga gusto natin, mga desire natin, di ba? Amen po ba? Bawat expectation natin ay kaya pang lampasan ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya ng Panginoon yan. Kaya tignan lang natin yung hope na ito. Dahil po, dito sa liwanag na ito, ay kaya niya tayong iahon sa dilim patungo sa marvelous light of Jesus Christ. Nasaan tayo? Nasa dilim pa rin ba tayo? Manalig po tayo sa Diyos na there's a hope sa ating mga loved ones na walang tingin mo wala nang kapag-asa na makakilala. Pero ating idulog sa ating Panginoon. There's a hope para sa ating mga loved ones. Nawawalan man tayo ng pag-asa, pero there's a hope po. Kasi siya ang maglalight. Di ba? Ilang beses itong sinabi kanina yung mga supporting verse niya, ang liwanag. Siya ang magliliwanag sa puso, sa isipan, sa kaluluwa ng tao. Even, sabi, di ba? Sabi nga sa Hebrews 4:12, ang salita ng Panginoon ay magkabilang talim na kayang tumagos doon sa kaibuturan ng ating mga buto. Di ba? Grabe! Ang Word of God na bumago ng buhay. Amen po ba? Amen. So ngayon, ang sabi yan, we all need to learn to hope again. Huwag tayong mawala. Lagi tayong umasa na merong hope. Di ba? Ngayon, where is your hope today? Sabi ko sa una kong puntos, Christmas hope is wonderful. Ngayon, sa tatlong puntos ko na yan, ito po, ngayong gabi, pwede po itong makakapagbago, makakapagpadagdag ng ating hope na meron na tayo. May pag-asa na tayo. Ngayon, atin pong kilalanin si Jesus in a deeper way po, ngayong gabi. Kung paano siya kasi siya lang po ang pwedeng gumawa eh. Walang iba, kundi si Jesus lamang. Kasi Christmas hope is wonderful. Sabi po ni Propetang Isaiah sa kanyang sulat, Isaiah describes that Jesus is the name above every name. Amen po ba? Amen. Kaya tinawag siyang wonderful. Ang meaning po ng wonderful sa Google, tinignan ko sa Google eh. Grabe. Sabi nga, ang wonderful daw po ay kahanga-hanga. Talagang mapapa-wow ka. Diba? Tayo nga lang, simpleng maamis na tayo bago sa ating Panginoon. Wow, ganda niyan. Pero ang Diyos ay biyan po dyan. Amen po ba? Naranasan na natin humanga, di ba? Naranasan na rin natin mamangha. Di ba? Ang sabi ni Isaiah ay wonderful. Ibig lang po sabihin yung idea na yung ating hope ay o pag-asa ay very supernatural. Kumbaga po, di ba? Sa atin, pag nawawalan na tayo ng pag-asa at sasabihin na lang natin, himala na lang talaga ang pwedeng makapagpagaling dyan. Dumating ba tayo sa point na gano'n? Nanay Glo, huwag mo sabihin himala ang makapagpagaling sa iyong paa. Sigurado po, gagaling po kayo. Makakalakad kayo na mas maayos. Patuloy lang po tayo kasi ang Diyos ay talagang kahanga-hanga, kamangha-mangha ang kanyang gagawin sa ating mga buhay. Sabi nga, kasi gano'n na tayo eh. Hopeless na tayo. Parang talagang ano eh. Alam niyo yung parang yung feeling na hindi ko na talaga kaya, suko na ako. Di ba? Nandun ba tayo? Suko na tayo. Pero tingnan natin ng Diyos.
Yung tipong hopeless ka na, at yung bukang bibig mo na lang, hindi ko na kaya talaga, na sa iyong kamay na lang mo huling pag-asa. Di ba? Sino yung tinatawag mong huling pag-asa na yun? Sa ating mga buhay ngayon. Di ba lalong hindi tayo nakakilala sa Panginoon, ano yung huling pag-asa na yun? Nag-aagaw buhay. Death and life. Di ba ganun ang ano natin, ang thinking po natin? Diyos na lang ang pwedeng makapagpagaling o makapagpabuhay sa Kanya. Di ba po? Ang pakahirap po yung ganitong sitwasyon. Pero tignan natin, gaano napaka-kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Tignan natin. Malinaw na walang ordinary sa ating Panginoon. Walang common lang sa Panginoon. Gets nyo ba? Malinaw na walang ordinary lang sa Panginoon. Walang common sa Kanya. Yung parang alam niyo common, ay yung karaniwan, hindi eh. Ang Diyos po ay beyond dun sa ating mga iniisip. Amen po ba? Amen. So we acknowledge, bro, sa yung presence ngayong gabi. Praise God. Ngayon po, kung ating pag-iisipan mabuti ang Kanyang ginawa sa ating buhay, ano yung mga benefits na ating nakakamtan ngayon? Ano na yung mga nalalasap natin na kabutihan ng Diyos sa atin? Napipil niyo po ba? Nararanasan po ba natin? Amen. Di ba ang sarap? Yung hope na yun ay nilalagay ng Diyos sa atin na hindi natin minsan alintana o nararamdaman. Pero ang Diyos, ang siyang may kayang gumawa lang noon. Walang iba. Walang ibang mag-i-intercede, mamamagitan sa atin. Kung wala ang Panginoon. Kung ating pong titignan pa, sa akin kasi personally walang sino mang gumawa ng ginawa ni Kristo para sa akin. Kasi ako po ay talagang mula sa probinsya. Probinsyano po ako. Pero ang Lord ay napakabuti. Napakabuti niya talaga. Hindi ko kayang paliwanag eh. Ang buti ng Diyos sa akin. Eh, yung mga nararanasan natin ngayon. Blessing po yan ng Diyos. Amen. Amen. Napakabuti. Hindi na po tayo usaping hindi na usaping, lalo ngayon, yung COVID na nangyari, hindi na usaping yaman eh. Usaping na to sa Panginoon. Wala na tayo ibang paghahandaan ngayon, kundi ang pagdating ng Panginoon. Tingnan natin. Dahil si Kristo lamang ang pwedeng makapagbigay ng kaligtasan. Ito yung dyan. He alone secured my salvation. Kumbaga po si Jesus si Jesus sa ating Amang Diyos sa akin ay kumbaga si Jesus yung namagitan doon sa mga nangyari sa buhay ko, yung mga naganap na transition ng mga hindi ako yun eh. Si Jesus. Yung mga pagbabago, yung mga changes like Nathaniel. Ang kalawakan pa yan, no? Amen. Yung mga ganun na heart, ang Diyos po ang naglalagay sa atin yan. Napakabuti niya. Sabi nga po, ang Amang Diyos, hindi ko talaga kaya. Ang namagitan doon sa mga nangyari, doon sa pagiging wonderful ng Panginoon sa atin, kasi iba yung pangako niya eh. Iba yung pangako niya na nakatanim na sa kanyang puso na ibibigay sa'yo. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya nga hope, Christmas hope. Amen? Amen. Our Lord is wonderful, kaibigan kapatid. Dumating po si Jesus para ihatid or i-accomplish yung hope na hindi kayang gawin ng tao. Yun eh. Yung hindi kayang gawin ng tao, ginawa ng Diyos para sa atin. Namagitan po siya. Siya lang kasi ang pwedeng gumawa. Kaya kaibigan kapatid, sobrang blessed po natin dahil nakakilala na tayo. Natamnan na tayo ng salita ng Panginoon. Kasi, alam nyo po ba yung pagiging wonderful ng Diyos ay still nananatiling secret pa sa iba? Alam niyo po ba yun? Bakit ko po nasabing secret?
Ito ang mahirap eh. Ang hirap magpaliwanag sa mga saradong isip. Kaya secret. Ay, ang tanim mo, natamnan, nakakarinig, yes. Pero napakahirap. Tingnan niyo po, sagutin ng Bible yan. Bakit po nasabing secret? Tingnan niyo ha, makibukas po kayo. Gusto niyo bang malaman bakit secret pa rin? Yung hope na nandun sa ibang tao na hindi nakakilala sa Panginoon? Ang sagot po dyan, Matthew 11:27. Ang sagutin po niyan. Ano sabi niyan? Matthew 11:27. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama, kundi ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama. So, ibig sabihin, it's a secret unless ang taong nais na makakilala sa ama. So, still secret sa mga taong ayaw makinig. Matigas ang ulo, hindi nakikinig talaga, magiging secret ang hope po ng Christmas sa atin. At ganun. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bigyan po natin ng pag-asa, lalong-lalo na yung mga ating mga mahal sa buhay. Di ba, Maria Lynn? Praise God at nakita ka namin muli. Magpatuloy ka. The people still don't know nga eh. Today, meron na pong Christian, sabi. Meron na Christian na talaga. They trust Jesus as Savior. Pero ang katotohanan, still really don't know how wonderful He is. Hindi niya alam kung gaano ka-wonderful ang Diyos. Yun kasi, limited yung alam niya eh. Di ba sabi kanina, wonderful, kamangha-mangha, kagila-gilalas ang Panginoon natin. Amen? Hindi nila nalalaman na hindi natin nalalaman na siya pala ang nag-deliver ng lahat sa atin. Yung buong sangkatauhan ay inalis tayo sa pagkakulong natin sa ating kasalanan. Dahil bumabalot po sa atin ngayong mundo ay kasalanan pa rin. Kaya nga hindi na bubuksan eh. Kasi meron pong sin sa atin. Naintindihan po ba natin? Get po ba natin? Pero may babala po Sabi nga, eto yun. Sa mga ayaw, di ba? He is going to put down rebellion sa kanyang pagbabalik. Ayun po ang nakakatakot. Sinabi na ito ni Bishop noong nakaraan. Rebellion ang nakakasira sa atin. Kaya nga po, siya ay wonderful. Amen po ba? Pero sa kabila po ng babala, may kalapit naman pong promise. Ano yung promise na ito? Sabi po sa John 14:2-3, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon ako at naipaghandaan na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. So itong pag-hope na ito, kaibigan kapatid, there's so many mansions in Father's house. Sabi nga po ng pastor na narinig ko noong nakaraan, si Bishop yata doon, na yung bahay natin daw ay isang region lang. Naniniwala ba kayo? Yung buong Bulacan, bahay mo lang. Napakaganda, di ba? Yun yung promise, yun yung hope na ating asamin. Sabihin natin yan sa ating mga loved ones. Kasi pag hindi nila nalaman to, wala. Talaga yung nosing of teeth talaga. Magsisisi ka na lang talaga sa huli. Bakit hindi ko siya pinumpok? Bakit hindi ko siya hinila? Para makakilala sa Panginoon. Gamitin siguro natin yung ating sarili. Ngayon, itong focus natin this coming year, 2025. Dalhin natin yung ating mga loved ones. Nakakaawa kasi kapag hindi natin sila nadala. Alam niyo po yun? Tingnan ni Marisha, alam niya, excited siya dun sa mansions na ibibigay ng Diyos sa kanya. Amen. Amen? Amen. Pangalawa, tatlo lang naman to. Sorry Pero, eto pa. Kaya pala pumunta si Jesus sa atin. Ito, mabigat kasi ito eh. Kaya ako isiningit ito. Kaya pala yung hope
or when hope is coming, Jesus came, eto yan, to save us from death. Sa Romans 6:23, ano sabi? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pangalawa, to save us from hell. Nakakatakot siya, alam niyo ba yan? Tingnan niyo yan, sundan niyo po yan. To save us from hell. Matthew 25:46 says, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Alam niyo ba yung vulkan? Diba? Yun yun, no? Everlasting punishment. Nandun ka, binabarbecue ka. Impyerno po yun, tambut yun ng impyerno yun, sabi ni Bishop eh. Ang mga vulkan. Gusto ba natin doon? Eternal punishment. So nakakatakot. Pero si Jesus came to save us from hell. Eh, ba't tayo mawalan ng pag-asa? Jesus came. Amen? Amen. Tatlo, to save us for a heavenly home. Nabanggit na po yan kanina. Sabi niya, merong mansion. Parehas anong kanina, yung aking, in my Father's house, there are so many mansions. So napakabuti ng Panginoon, di ba? Amen po ba? Nakikita niyo na ba yung hope natin? Amen. Nakikita niyo po ba yung hope na gusto nang ipahiwatig ni Isaiah dito sa atin? Amen po ba? Amen. So ngayon, what is your hope today? Pangalawang puntos. Christmas hope is counseling. Ito ngayon, sa ating makabagong panahon, di ba? Marami na pong nag-o-offer ng counseling, di ba? Yan yung mga trabaho, lalo yung mga psychologists. Psychological, yung mga parang, sabi nga, ay sa sobrang load ng utak, ay talagang naghahanap minsan ng counseling. Di ba? Pero, sabi niya, please, insert mo. Sige, next ko na. Yan. Christmas hope is counseling. Pero ang counseling na tinutukoy po dito ay hindi po yung makamundong advice. Amen po ba? Hindi po yung makamundong advice. Jesus Christ speaks po of being our guide. Ito daw po yun. Kaya siya counseling kasi Jesus Christ, nag-i-speak siya as our guide. Yung ating talagang ginaguide ko, alam mo yung inaakay, yun si Lord sa atin. Through His counseling of Jesus Christ. Amen po ba? So yung guide na yun, di gaya ng iba na nangiiwan lang. Di ba? May nag-guide sa atin pero iniiwan lang din tayo. Amen? Ngayon, so, yung counseling ngayon na to daw, ay nakaplano na ayon sa kanyang divine direction. Naniniwala po ba tayo doon sa divine direction? Ako po personally ay expectant, sabi nga ni Pastor Dante kahapon, palagi kong hopeful sa ating Panginoon. Expectant tayo. Hindi po tayo, tayo po ay non-independent. Alam niyo po ba yung non-independent? Hindi tayo dumidepende dun sa ating sarili lamang. Amen? Ngayon, kasi nga, sa mga nakita ko na pinagdaanan ko po sa buhay, grabe lang po talaga. Alam niyo ba yung ginawa ng Diyos sa akin? He didn't save and expect to me to go through this life on my own. Hindi talaga. Nakita ko yung aking sarili dito, yung ginawa ng Diyos sa akin, through His counseling, hindi ko, yung direction na gusto niya, yung divine direction ng Panginoon sa akin, nakita ko talaga ang kilos ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya huwag tayong magdepende sa ating sarili. Alam niyo, ang ginawa ng Diyos sa akin talaga, hindi ko ma-imagine eh. Kasi siya po talaga lang ang nakagawa noon. Hindi niya po hinayaan na doon lang ako sa state na, alam niyo, umaasa doon sa ibang tao, parang umaasa doon sa kaibigan. Diba? Alam niyo yung ganun dati na state natin? Nandun ba tayo? Sa tao ka lang nakatingin, paano kaya siya lalapitan? Paano ko kaya siya
mahihiritan. Mga ganun. Pero si Lord, dun sa counsel niya, sa atin, mga buhay, inilagay ng Lord yung isang sa puso ko yung pag-asa beyond dun sa aking kaisipan. Amen. Di ba? Napakasarap lang pong isipin na, kasi I'm so glad na hindi ko ako gumagawa ng sarili kong desisyon lang sa ngayon. Lagi po akong nagka-counsel sa Panginoon. Even to the, sa aking decision making every day. Sa aking trabaho, sa pamilya. Hindi ko kaya. So, ngayon, dapat daw ang gawin natin, dahil sa kanyang patnubay, dahil sa kanyang counsel, ang dapat natin daw gawin, we walk in the ways of God lamang. Dapat we walk in the ways of God lamang. And surely, ikaw ay pupunta. You are heading to the right direction through His counseling. Amen? Nasa tamang direction tayo. Lumakad lamang tayo sa kanyang kapamaraanan para matampo natin yung hope of counseling. Ano sabi ni David? Ano sabi ni David? Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Napakaganda, di ba? And He delighted in His way. So, magalak po tayo dahil He ordered our steps, my steps, your steps. Palagi po na ginaguide tayo ng Panginoon. Bawat hakbang natin ay sa Kanya po nakasalalay. So, kaibigan kapatid, palagi po natin isik ang Kanyang counsel concerning po sa bawat issues ng ating mga buhay. Kasi po, siya po mismo ang mag-uusap sa bawat moment. Yung kawalan natin ng pag-asa. Di ba? Nagigets po ba natin yon? Yung sa bawat moment natin, siya po ang mangungusap dahil dun sa kawalan natin ng pag-asa. Amen? So, si Kristo lamang po ang sagot sa lahat. Amen? So, pangatlo, basta po, sorry ha. Where is your hope today? Sabi dyan, Christmas hope is peaceful. Amen po ba tayo dyan? So ngayon, sabi nga po, yung peaceful daw po yan, di ba? Ang state kasi natin ngayon, andyan yung fear, andyan yung stress, andyan yung confusion, pagkalito natin, andyan yung heartache, trademarks na lagi yan sa everyday battle natin. Trademark na yan. Pero, sabi nga, meron po, nangyayari daw po yung mga yan, ito ha, tandaan nyo ha, nangyayari daw po yan, yung fear, stress, confusion, heartache, nangyayari daw po yan because the absence of peace. Absent tayo nun. Wala tayong peace. Pero, kaya, atin pong suriin ngayon, itong sabi ni Isaias, makikita po natin na nakatingin si Isaias sa coming kingdom. Sa panahon po ng millennial reign ngayon, ito yung during that time na Jesus will establish yung kanyang kaharian. Naniwala po ba kayo dyan? Na ang mundo natin magiging kanyang kaharian lang din. Siya po, sigurado po kasi Jesus will establish ang kanyang kaharian at si Jesus po ang magdadala ng peace sa ating tahanang earth. Amen? The full earth. Amen. Siya po, sigurado po itong matutupad or mangyayari on our future. But, ang pangako sa atin ni Jesus, habang nandito tayo sa dark world, dark situation, dark night ng ating mga buhay, sabi niya, we can enjoy His peace even now. Kahit na nandun tayo sa kadiliman, we can enjoy the peace of God. Basta we walk on His way lamang. Amen? So, nasa dark scene po tayo ha. Napakarami po nating hinaharap bilang tao, di ba? But for me po, sa atin, as a believer, meron pong kapayapaan even po sa panahon ng kahirapan at kadiliman. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po natin alam ang pwedeng mangyari sa kinabukasan, di ba? Hindi natin alam. Pero, ang alam po natin, sino ang may hawak ng bukas? Alam po ba natin? Amen. Amen. Jesus provide peace that His word cannot give. Sabi po yan sa John 16:33. Sabi niya, sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Napakabuti po ng salita ng Panginoon. Ano pa? Sabi ni Paul naman sa Pilipos 4:7, kapag ginawa niyo ito,
bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip. Dahil kayo'y naka Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. So napakabuti ng Panginoon. Sabi nga niya, God's assure us, itong aking last conclusion, sabi niya, God's assure us of the unchangeable hope. Hindi po nababago na hope na pag-asa of Christmas that will anchor our souls in times like this. So in this Christmas season, let us be hopeful, for Christ is our Christmas hope. Napakabuti ng ating Panginoon, di ba? Amen po ba? So, nadagdagan ba ang ating hope today? Tonight? Amen. Yung hope, yung pag-asa natin, ay ilagay lang natin palagi sa ating puso. At si Jesus na po ang bahalang maghari at mangusap sa atin. So, to God be all the glory.